2 years ago guys ay naitapik ko na ang tungkol sa mga brakes. Pero dahil sa nag-viral po tayo sa TikTok at saka sa FB Reels, ay marami po tayong mga bagong viewers na galing doon na lumipat dito sa YouTube. At marami pong mga nagtatanong sa akin ng tungkol sa preno. Specifically sa brake fluids. So ito po ang pagkukwentuhan natin ngayon. Ako po si Kuya Mikmik. Welcome or welcome back sa DMA. Ang mga sasakyan po natin kahit yan po ay matutulin at malalakas ang makina ay nakukuha po natin yung pahintuin dahil sa mga preno natin na gumagamit ng hydraulics. Tapos yung hydraulics po na yun ay gumagamit po ng brake fluids. Karamihan po ng mga sasakyan, especially yung mga medyo luma-luma, ang ginagamit po niyan ay yung tinatawag na DOT3. Hindi na po natin pag-uusapan yung DOT1 at saka DOT2 kasi hindi ko na po inabutan yun. Nung matuto po ako mag-drive, DOT3 na po ang inabutan ko. Ang ibig sabihin po ng DOT ay Department of Transportation. Sila po kasi ang nagre-rate ng capacity ng brake fluid natin. Nire-rate po nila yan ayon sa boiling point. Mahalaga po kasing malaman natin kung ano ang boiling point ng isang brake fluid kasi hindi po maganda sa isang braking system ang kukulo yung brake fluid sa loob. Pag kumulo po kasi yan, magkakaroon ng bubble sa loob, magkakaroon ng hangin, at kapag may hangin na po yan sa loob, hindi na po yan magiging effective sa pagpepreno. Katulad po ng mga modern cars ngayon, kapag medyo aggressive ka mag-drive at aggressive ka mag-preno, kuminsan umaabot po ang mga rotors na uminit ng hanggang 400 degrees Fahrenheit. So kung ang brake fluid po ay kukulo na mas mababa pa sa 400 degrees Fahrenheit na init, malamang po na mag-fail ang braking system. Pull over! I can't! I have no brakes! Ngayon guys, yung DOT3 brake fluid, ang boiling point po niyan ay 401 degrees Fahrenheit. Kaya kung mala fast and furious ang pagdadrive mo at mapaabot mo ng mahigit sa 401 degrees Fahrenheit ang init ng mga rotors, ay hindi na po bagay sa inyo ang DOT3. Ang kailangan nyo na pong brake fluid ay yung may mas mataas na boiling point. Yan na po yung DOT4. Alam nyo guys, karamihan po ng mga lumalabas na brand yung sasakyan ngayon, especially mga kotse at saka mga SUV, mga naka DOT4 na po yan na brake fluid. Kung ang DOT3 brake fluid po ay mayroong glycol ester na chemical, ang DOT4 naman po ay bukod sa glycol ester, may halo na rin itong borate ester na mas mataas ang tolerance sa init. Actually, ang boiling point na po ng brake fluid na DOT4 ay 446 degrees Fahrenheit. So yung mga naka DOT3 brake fluid po dyan, halimbawa gusto nyo mag-upgrade ng DOT4, okay lang po. Pero yung mga naka DOT4 na brake fluid, huwag na po kayong mag-downgrade sa DOT3. Ito pa po yung mga ibang tanong na karaniwang nababasa ko tungkol sa brake fluids. Tuwing kailan daw kailangan magpalit ng brake fluid? Ideally, maganda pong magpalit yan every 2 years or every 50,000 kilometers. Pero yun naman po ay preventive maintenance lang. Kasi karamihan po ng mga kakilala ko, including ako, ay mas matagal pa ang inaabot bago magpalit ng brake fluid. Kuminsan nga kung hindi pa masisira yung brake system o kung hindi pa magkakaroon ng leak, ay hindi napapalitan yung brake fluid. Speaking of leak or yung tagas, ang brake fluid po ay hindi katulad ng gasolina na habang ginagamit natin yung makina ay nauubos at kailangan mo mag-refuel. Ang brake fluid po kahit malayo na natakbo na sasakyan nyo, kahit ilang taon po ang umabot dyan, basta wala po yung tagas, ay hindi po yan basta-basta mauubos. Kaya kung ang sasakyan nyo po ay nagbabawas ng brake fluid, asahan nyo po na yan ay mayroong tagas. Mayroon din po mga nagtanong bakit daw yung preno nila 2 or 3 beses pa nila kailangan tapakan bago kumagat yung preno. Ang ibig sabihin po niyan ay mayroong hangin sa loob yung brake system nyo. Ang kailangan po dyan gawin ay i-bleed para matanggal yung hangin. Pwede rin po na baka kaya ganyan yung brake system nyo ay pasira na or faulty na ang brake booster.
Ganon din naman po kung halimbawa, pagtapak nyo ng preno, matigas tapakan, tapos kahit na nakadiin na kayo, ay mahina pa rin ang preno. Pinakamaganda po niyan ay ipacheck nyo na po sa trusted na mechanic yung brake booster, baka palitin na. Kasi guys, napakahalaga po na 100% in working condition ang mga preno natin para iwas disgrasya. Oo nga pala guys, available na sa Shopee ang DMA t-shirts for only 350 pesos. Quality product po ito ng mga katropa natin sa MR3M Apparels. Sila po mismo ang tumatahi at saka nagpiprint. Nagkaroon po ako ng pagkakataon na mapuntahan yung shop nila at talagang masasabi ko po na high quality yung mga gawa nila. Makakapili po kayo ng iba't ibang design at saka iba't ibang colors na katulad ng mga sinusuot ko sa mga vlogs natin. Tapos guys, meron pa yung libreng bumper stickers. Support nyo sana ito guys kasi alam nyo, part po ng proceeds nito ay mapupunta sa pag-rebuild ng bahay namin na nasunog noong January 21. Ilalagay ko po ang link sa description box. So guys, kung meron pa po akong mga nakalimutang sabihin, i-comment nyo lang po sa comment section natin. Huwag nyo po sana nakakalimutang mag-like pagkatapos dun po sa mga hindi pa nakasubscribe. Pakipindot nyo na rin po yung subscribe button. Muli ito po si Kuya Mikmik na nagsasabing palagi kang lamang pag marami kang alam. Bye-bye!